Good morning po sa ating lahat. Tayo na ay magsisimula po ng ating morning service. So, inaayaan ko na pong lahat na magsimula na pong isilent ang ating mga phones at ihanda ang ating sarili para sa ating morning service ngayong araw na ito. So, dadako na po tayo sa ating prayer and confession. Inaayaan ko pong lahat na panandaliang manahimik at manalangin para sa ating mga kasalanan na gawa. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, lumalapit kami sa inyo nang may kababaang loob at pagsisisi sa aming mga kasalanan. Patawarin mo po kami sa aming mga maling nagawa, naisip at nasabi na hindi nagbibigay puri sa inyo. Nalaman po namin, O Diyos, na hindi kami karapat-dapat, ngunit nagtitiwala kami sa iyong dakilang habag at awa. Nais po naming talikuran ang aming mga dating gawi at lumapit sa iyong yakap. Linisin mo po ang aming puso at isip sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Tulungan mo kaming lumakad sa landas ng katuwiran at kabanalan. Binibigay po namin ng aming buhay sa iyong patnubay at hiling namin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang hindi na muling magkasala. Maraming salamat po sa inyong pagpapatawad at walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning po ulit sa ating lahat. Nakakain na po ba ating lahat? Basta po ang biyahe niyo po papunta rito. So yun po. Tumayo po tayong lahat at samahan niyo po akong basahin ang Awit 9 verses 7 to 11. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita Biblia. Ngunit si Yahweh ay naghaharing walang putol. Itinatag niya ang kanyang trono para sa paghahatol. Pinapamahalaan niya ang daigdig ayon sa katuwiran. Hinahatulan niya ang mga bansa ayon sa katarungan. Si Yahweh ang takbuhan ng mga pinahihirapan. Matibay na kanlungan sa oras ng kaguluhan. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang mga kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang lumapit sa iyo ng iyong tinanggihan. Kay Yahweh, na hari ng Zion, ay umawit tayo ng papuri sa lahat ng bansa ang ginawa niyang ipagbunyi. Let us pray. Lord, kami ay natitipon-tipon ngayon upang bigyan ka ng pasasalamat at papuri. Maraming salamat sa panibagong linggo at sa pagkakataong sambahin ka ng may kagalakan. Hinihiling namin ang gabay ng banal na Espiritu. Basbasan mo ang aming pagtitipon. Pangunahan mo ang bawat awitin, panalangin at ang mensahe na ibabahagi ng iyong lingkod para sa amin. Hayaan ang aming pagpupuri ay maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat Lord, dalangin namin na ikaw lang ang mapapurihan at paparangalan ngayong umaga. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Lord at nagbigyan naman po tayo ng opportunity na magsama-sama. Salamat at purihin natin siya sa mga awitin at magalak po tayong lahat. Magbigay ng papuri at pasasalamat. Tunay na ang ating Panginoon ay ating batong sandigan na kahit kailan hindi po siya masisira, laging nakasupport, laging nakagabay. Purihin ang Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Batong sandigan na hindi mag-iiba, may utos man at bagyo, ako'y kinilangan. Minsan pa, ikaw ang batong sandigan na hindi mag-iiba,
ikaw ang may sabi, biyaya mo ay sapat na. Kaya ang nais ko ngayon ay luwalhatin ka. Sa iawin ay aking biyaya. Ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. May unok man at bagyo, ako'y pinamamangam. Tunay na ba ng ating Panginoon? Hindi kayo iniiwan o mababayaan. Kailan may papuri ko sa'yo walang pagsubok, di ako magmumuko, pagkat mga pangako mo ay hindi binubuko. Kaya ang nais ko ngayon ay luwalhatin ka. Sa iawin kay aking ihaya. Buhay na, ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. May unok man at bagyo, ako'y pinamamangamba. Ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. Kailan may papuri ko sa'yo lamang. Mayroon kang pagtatakip sa kaliwa man o kanan. Lord, ikaw ang pananggaga, ang matatag kong sandigan. Kaya ang nais ko ngayon ay luwalhatin ka. Sa iawin ay aking ihaya. Ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. May unok man at bagyo, ako'y pinamamangamba. Huwag tayong mangamba, nandiyan ang ating Panginoon na hindi mag-iiba. Kailan may papuri ko sa'yo lamang. Minsan man, ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. May unok man at bagyo, ako'y pinamamangamba. Ikaw ang katong sandigan na hindi mag-iiba. Kailan may papuri ko sa'yo lamang. Di ko lulutin ang langit at alalahanin at ang kaligtasan sa'yo ay nako. Andun ka sa salamat
pangako mo. Amen, Lord. Dito, alin mo. Mahal na mahal ka na Panginoon. Lahat ng pangako niya ay tunay na dapat. At kalinasan sa'yo ay nakataon. Handog, pasasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko'y sa'yo. Yan ang pangako ko. Minsan sabi ko ang lilimutin na laging ang alamanin pag-asa at kalikasan sa'yo ay nakamoy. Handog, masasalamat ko'y alay, pati ang buhay ko'y sa'yo. Yan ang pangako ko. Buhay ko'y sa'yo. Yan ang pangako ko. Buhay ko'y sa'yo. Buhay ko'y sa'yo. Yan ang pangako ko. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay natin. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Siya'y tapat, hindi nagbabago noon, ngayon, at kailanman. Amen. Purihin ang Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Sinasamba ka namin. Ikaw ang buhay namin, O Lord. Wala kami dito, Panginoon, kung wala ka sa aming mga buhay, Panginoon. Ikaw ay tapat. Lahat ng pangako mo ay tunay. Ito ay pinapaalala mo sa amin, Panginoon, through your words, O Lord. Salamat, Panginoon. Lord, purihin ka ng mga anak. Pinupuri kita, ako'y naririto upang sambahin. Purihin natin ang ating Panginoon pagkailanman. Gamayin natin ang presensya ng ating Panginoon. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ikaw ang Diyos. Minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pinupuri kita. Ako'y naririto upang Lord God, ang iyong mga anak ay naririto para purihin at sanggahin ang pasalamat, O Diyos. Itataas kita sa ating buhay. Ikaw ang iyong minsan pa, O Panginoon. O Panginoon, pakinggan mo yung mga anak. Kita, ako'y naririto upang sa
sambahin ang namin po. Salamat po marami. Purihin ka. Palakpak po natin ang Panginoon. Hello. I'm reading to you our passage this morning from Deuteronomy 32, 1 to 4. Listen, you heavens, I will speak. Hear, you earth, the words of my mouth. Let my teaching fall like rain, and my words descend like dew, like showers on a new grass, like an abundant rain on tender plants. I will proclaim the name of the Lord. Oh, praise the greatness of our God. He is the rock. His works are perfect, and all his ways are just. A faithful God who does no wrong, upright and just as he. Blessed be the reading of the word of God. The subject matter that was assigned to me by Ate Malu is about the justice of God. Kasi yan yata ang theme nyo ngayon for the month, yung the character of God. Ang katarungan ng Diyos, or pwedeng sabihin ang Diyos na makatarungan, ang text na binigay niya sa akin ay Deuteronomy 32, 1 to 4. Pero hindi lang Diyos na makatarungan ang pwedeng makita doon, meron pang iba pa. So kung yan ang tututukan natin, based on the text, our topic for today is the majestic God in all the earth. Majestic means excellent. It means awesome. It means great. These verses actually is a song delivered by Moses to the hearing of the people. Sa ating panahon, yung mga katangian ng Diyos ay nilapatan na ng kanta ng mga gospel composer. Nadinig nyo na ba yung Oh Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Nadinig nyo na yan? O masyado ng luma yun. Ang Diyos ay majestic. Siya din naman, kuminsan, majestic means excellent. Merong kantang, Lord, our Lord, how excellent your name is. How excellent your name in all the earth. Luma na rin yun, hindi nyo na nadinig. Yung kanta na yon. Meron din namang kantang awesome. Excellent means awesome. Our God is an awesome God, He reigns from heaven above. Nadinig nyo na yon? Mukhang walang nakakadinig ng mga binabanggit kong kanta. Itong isang to, sabi ng isang great, it means great. Then sings my soul. Yan, oh, mukhang dun lang tayo nakarelate sa panghuli. Yan, medyo pasena yung sinabi ko kanta. So those are the only or some of the wonderful characteristics of our God. Meron akong tanong sa inyo. What made you believe that there is God? Bakit ka naniniwala na may Diyos? I ask that question because not all people in the face of the earth believe that there exists a God. Ang tawag dun sa mga grupong yon, mga ateista. Yung kanilang paniniwala o yung kanilang posisyon yan ay atheism. Ibig sabihin, walang Diyos. Pero ikaw, naniniwala ka na may Diyos. Bakit? Para sagutin mo yan, ihiwalay muna natin yung pagiging Kristiyano mo at yung Biblia. At pagkatapos sagutin mo yan, yung tanong mo yan, bilang isang ordinaryong human being na nakatira dito sa daigdig. Paano mo sasagutin yun? Ihiwalay mo yung pagka-Kristiyano mo. Kasi masasagot mo yan. Maraming ka, sa Bible eh.
Pero kung ihihiwalay mo yon, bakit ka naniniwala na mayroong Diyos na nag-i-exist? Para sa iyo, kung may Diyos, bakit mo nasabi? Kung ako ang sasagot ng tanong na yan, baka pareho tayo ng sagot, ganito ang sasagot ko. Pakita natin yung picture. Kapag tumingin ka sa kalawakan, kapag nakita mo ang liwanag sa kalawakan at ang magagandang paligid na nakikita mo, ang buwan at ang mga bituin sa gabi at ang malalawak na karagatan, hindi po pwedeng limitaw na lang basta yan nang walang naglagay. Merong naglagay niyan. Kapareho din yan ng isang magandang painting, gaya ni Mona Lisa, na magpahanggang ngayon ay pinagmamasdan at hinahangaan ng mga tao. May gumuhit nun. Alam naman ng lahat kung sino gumuhit nun. Hindi pa pwedeng basta na lang lumitaw yung doon sa museum. Mayroong gumawa nun. Ang responsable, ang responsable sa paglitaw ng mga bagay na nasa kalangitan ay isang supreme being. If you are able to see the creation, then there must be a creator. And that one who created must be God. Isang Diyos yun. Only a supreme being or a God can create everything that you see in heaven or in the universe. Isa pa, hindi natin tinatanggap yung paniniwala na yung tungkol sa Big Bang Theory. Nadinig na ba yung Big Bang Theory? Na dahil daw sa paglaganap ng malaking-malaking pagsabog sa daigdig, ay na nakabuo, nakakakita tayo ng mga kung ano-ano nakikita na sa kalangitan. Mga meteor, mga star, mga planet, dahil yan sa Big Bang Theory. Kaya nagkaroon ng mga bagay sa universe. At ang sabi nila, ang tao naman ay nanggagaling daw sa unggoy. Yung isang theory na naman ni Charles Darwin na tayong lahat ay galing sa unggoy. Hindi ka naman papayag nun na sa unggoy ka nang galing. Kasi pag titingnan mo yung unggoy, hanggang ngayon, unggoy pa rin sila eh. Hindi naman nagiging tao. So, paano nag-evolve ang unggoy into human being? Hindi pa pwede yun. Isa pa. But since nakikita natin ang magagandang bagay sa kalawakan, sa kalangitan, that is how we know and believe that there exists a God or a creator. That creator is God na mayroong kamanghamanghang katangian. Bakit marami ang hindi naniniwala dito sa Diyos na lumikha ng bagay? At kung tanggap man ng ilan na merong Diyos na lumikha ng mga bagay, bakit hindi malalim ang appreciation nila sa Diyos na gumawa ng mga ito? Ngayon ikaw ay Kristiyano na, mas naiintindihan mo yun. Kasi Kristiyano tayo, alam natin yun, nagbabasa tayo ng Bible, at nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Na naiintindihan mo na ngayon na Diyos lang ang makakagawa ng mga bagay na ganon. Ang tanong, meron ka bang maiaambag para ang dakilang katangian ng Diyos ay malaman ng lahat ng mga nilalang? Meron ka bang pwedeng gawin para makita nila na ang Diyos ay talagang kahanga-hanga? Paano ka mag-aambag dito? Sa paanong paraan mo ay maipapahayag sa lahat ng tao, lalo na sa mga hindi naniniwala, na may Diyos. At ang Diyos na ito ay may kahanga-hangang katangian. Yan ang pag-uusapan natin sa ating pag-aaral natin. How will all creation in all the earth know and understand who this great God is? Paano malalaman ng lahat ng nilalang sa daigdig at maiintindihan kung sino ang dakilang Diyos na ito? The first answer is, God's superiority must be proclaimed to all. Yan ang sabi ng verse 3. Ang superiority, o siguro ang Tagalog ng kataas-taasan o kadakilaan ng Diyos, ay dapat na ipahayag o sabihin ng lahat ng mga nilalang. Dapat ipahayag, dapat sabihin, dapat i-reveal. Yun ang sabihin ng gagawin ng mga nilalang. Anong sasabihin nila? Na yung Diyos na ito ay superior, kahanga-hanga, dakila at mataas. Sinabi kong lahat ng nilalang dahil hindi lahat ng tao ay mga nilalang. Pag sinabi kong nilalang, makaisipin niya tao lang. Hindi, lahat ng nilalang ay dapat ipahayag na ang Diyos ay dakila. Sabi ng verse 3 yun, ito yung verse 3. I will proclaim the name of the Lord, O praise the greatness of our God. Ang sabi ng may akda na si Moses,
na ipinapahayag niya ito through song. Ang kadakilaan ng Panginoon ay kanyang pangalan. Dakila ang kanyang pangalan. Pero kanino niya ibinabahagi yung sinasabi niya, yung inaawit na yon? Kanino ba niya sinasabi? Kung gagawa ka ng liham o susulat ka sa isang tanggapan o kaya sa opisina, kanino mo ina-atensyon yung sulat? O kanino mo ina-address yung liham na yon? Eh di kung kanino mo in-address, kung kanino mo in-attention, kung yung boss, eh di sa boss, yung sulat na yon, attention para sa kanya. Ngayon, puntahan natin yung verse 1. Sabi ng verse 1, "Listen, you heavens, and I will speak. Hear, you earth, the words of my mouth." Ang kadakilaan ng Diyos ay ipinapahayag niya sa buong kalangitan, sa buong kalupaan, at lahat ng nandoon sa mga loob na yon ng mga universe. Na ang dakilang katangian ng Diyos ay makarating sa lahat ng nilalang gaya ng pagtanggap ng lupa sa ulan at lahat ng mga pananim dito sa daigdig. Para sa kanya, kay Moses, dahil dakila at kahanga-hanga ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, kung hindi ito gagawin ng tao, ito yung tao, tayo yung tao, kung hindi natin ito gagawin, yung pagdakila sa kanyang kadakilaan, yung pagpuri sa kanyang mga ginawa, at kung hindi natin hahangaan at sasambihin ang kadakilaan ng Diyos, ang mga bituin sa langit, kasama na ang mga buwan at lahat ng nilalang sa lupa, ang siyang gagawa noon. Eh tayo, kuminsan, tamad tayong mag-appreciate ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Sabi ni Moses, kung hindi niyo gagawin yan, itong mga hayop na ito, itong mga planeta, itong mga bato, mga bundok, mga puno, lahat ng yan, sila ang gagawa para papurihan ang Diyos na lumikha sa kanila. All creation cannot help it but to praise the God of this universe. Ang sabi ng Isaiah, "You will go out in joy and be led forth in peace. The mountains and hills will burst into song before you, and all the trees of the field will clap their hands." Paano kaya nila gagawin yun? Baka meron silang sariling paraan para papurihan ang Diyos na lumikha sa kanila. Kaya ginawa ng Diyos para sa layuning iyan. Tingnan niyo ang the same chapters of 43 verse 7. "Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made." Yan ang layunin ng Diyos kung bakit ka nilagay dito sa lupa at bakit kanya nilikha. Nagagawa mo na ba yung ambag na yan sa pagpapahayag ng kanyang kadakilaan sa daigdig? Nandito ka eh. Yan ang dapat mo maging ambag. Kapag nagtitipon tayo sa kapilyang ito, ting araw ng linggo, kinikilala natin ang katangian ng Diyos. Through our lips, we declare His greatness. And through our voices, we sing praises to Him. And through our whole being, we worship Him. Hindi natin ginagawa yan kasi inatasan tayo. Hindi. Ginagawa natin yan kasi karapat dapat siyang tumanggap ng pagdakila dahil sa kanyang kadakilaan. Hindi nga natin alam kung baka ang mga puno, baka ang mga bundok, baka, bundok, at kahit na anong mga hayop sa daigdig, maging tubig man sa ilalim ng dagat, ay may kanya-kanyang pamamaraan para parangalan ang Diyos na lumikha sa kanila. Hindi natin alam yon. Pero kung iisipin natin, kaya siguro nagbubunga ang mga puno, kaya nagbibigay ng masisilungan ang puno, ay yun ang paraan niya ng pagdakila sa Diyos na lumikha sa kanya. Kung bakit nagkakaanak ang mga hayop at nagpuproduce ng isang kauri niya, baka yun ang paraan niya para papurihan ng Diyos. Kung bakit umaawit ang mga ibon ng mga tinig na tayo ay naaaliw, baka yun ang paraan niya para papurihan ng Diyos. Eh bakit nila gagawin yun? Dahil this creation cannot help it but to praise and glorify the Creator. Tayo higit na dapat gumawa nun. Dahil tayo yung tao. So tayo, kung nakakalakad ka dyan sa karsadang yan, ano bang pangalan ng street na yan, kung nakakalakad ka dyan ng maganda, papayapa, tahimik, kasi may ilaw, yung HOA ay naglagay ng mga poste dyan na may ilaw, so lalakad ka dyan, ligtas ka, tahimik, at maliwanag. Sa paglakad mo dyan,
hindi mo papasalamatan yung ilaw. Ang papasalamatan mo, yung administrasyon na naglagay ng ilaw. So the next time that you look up in the sky and stare at the beautiful creation, do not think the stars and the moon. Think the superior being na gumawa nun. His name must be proclaimed in all the earth. The second, how will all creation and all the earth know and understand who this great God is? The second one is, God's strength must be presented to all. And what is this strength of this God that all people in all the earth should know? Sabi ng verse 4a, ibig sabihin yung unang sentence lang, yung nakapula, He is the rock. His works are perfect, and all His ways are just. Ano yung mga nouns na nakikita nyo dyan that pertains to the characteristics of God? Nandyan yung rock, nandyan yung perfect, nandyan yung just. Paliwanag natin yung mga yan. Uunahin ko muna yung perfect. Meaning, walang pagkakamali ang Diyos. Hindi siya kailanman nagkamali. Sa lahat ng kanyang mga inisip, ginawa, at dinesisyonan. Hindi siya nagkakamali. Hindi siya gumagawa ng kasalanan. Perfect nga siya eh. In fact, lahat ng tao na ang buhay ay salungat doon sa katangiang yun ng Diyos na perfect, kung ang tao ay gumagawa ng salungat doon sa kanyang buhay, tawag natin itong kasalanan. Kasi diyan tayo kumukuha ng pamantayan eh. Kung ano yung karakter ng Diyos at yung buhay mo hindi ganong karakter, kasalanan yon. Pamantayan natin yan kasi He is a perfect God. So, and the next characteristic is rock and just. Pagsasabayin ko na yung dalawa na yan. In those days, nung sinulat ito, rock is a symbol of defense. Not only symbol, but was used as protection against the enemy. Kung sasalakay ang isang kalabang lungsod sa isang lungsod, sasalakayin nila yon, ang unang-unang gigibain nila ay yung rock, yung bato na nakapaligid doon sa lungsod. Nakaprotect kasi sa kanila yon. Kaya para masakop nila yung lungsod, kailangan ipabagsakin nila yung bato na nandun. Ganyan ang ginawa ni Joshua doon sa Jericho. Pinabagsak muna yung mga batong nakapaligid sa kanila, lungsod. Bakit niya gagawin yun? Bakit yung rock na yun ay nakahambalang doon? Dahil yung rock ay nagpo-protect sa kanila. And God is strong and His strength is like a rock that the people can be protected from harm. That protection is sometimes symbolized by the term refuge. Ano ba yung refuge? In Numbers 35, the next. In Numbers, ewan ko kung nakikita niyo yung drawing In Numbers 35, habang dinidistribute ni Joshua yung mga real estate para doon sa buong Israel, inatasan siya ng Panginoon na maglaan ng isang lugar na tatawagin itong cities of refuge. Ano yun? Ang cities of refuge ay isang lugar o gusali kung saan ang isang aksidenteng nakapatay, may napatay siya. Hindi natin sabihin kasalanan niya, baka ito ay self-defense o wala pang paglilitis na nagaganap. Ang problema doon, yung kaanak nung napatay, gaganti yun. Hahabulin yung namatay. At kapag nangyari yon, yung nakapatay na aksidente na hindi pa nalilitis, maaari siyang tumakbo doon sa cities of refuge at doon ay hindi siya magagalaw. Hindi siya gagantihan. Doon siya maaaring pumunta. Cities of refuge ang tawag doon. The idea is for justice purposes. Justice sa nakapatay kung self-defense lang at hindi naman talaga niya kasalanan, at maaari din namang justice kung pinatay talaga ng sadya. Now, we mentioned earlier that God is just, makatarungan, or God of justice, ang Diyos. Saan at paano umiiral ang pagiging katarungan o makatarungan ng Diyos? Paano ba natin makikita yung kanyang katarungan na yun? What does it mean that God is just or makatarungan? Ibig sabihin nito, siya ay nagpaparusa sa lahat ng mga nagkakasala na kanyang nilalang. Yun ba strength? Nagpaparusa? Oh, yes. Strength yun. Kung siya ay just, dahil nagparusa sa kasalanan ng tao,
Nasaan na yung merciful characteristics ng Diyos? Hindi ba siya ay mahabagin? Hindi ba siya ay merciful? Bakit nagpaparusa? Salamat. Matamis ba talaga tubig nito? Matamis mo? Matamis? Yan. So sabi natin, kung ganyan ang Diyos na nagpaparusa, di ba mahabagin? Hindi pa pwedeng mangyari yun. Kasi mahabagin siya eh. Yan ang mga maling pananaw ng tao tungkol sa kanyang characteristics. Mali. Ito ang tama. Ang tama, dapat, doon sa katangian ng Diyos niyan, balanse ang pagtingin natin. Yung dalawang katangian na yan, merciful and just characteristics, hindi dapat makompromise. Example, ang isang drug addict, yung kalusugan, yung katawan niya ay naapektuhan na, na-damage na ng drug, ngumuing-nguwi na yung ngipin pag nagsasalita, nauutal na magsalita, at tumutulo na yung uhog pag nagsasalita, at iba na ang behavior, nakakapatay na siya ng tao. Kapag gano'n na ang tao, humingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ba siya o paparusahan ng Diyos? Kung paparusahan siya ng Diyos, His merciful characteristics will be compromised. Para hindi siya merciful. Sa isang banda, kung papatawarin naman siya ng Diyos, God's just characteristics will be compromised as well. Alin doon? The real scenario is, at ito ang strength ng Diyos, patatawarin siya ng Diyos sa kanyang kasalanan, pero magdududa siya doon sa kanyang ginawang kasalanan as a consequence of his sin. Sira na yung katawan ng tao na yun, consequence yun, kasi drug addict siya. Kapag ganun ang nangyari, these two characteristics of God is at work. Hindi na compromise pareho. Pareho siyang nagpatawad at pareho siyang naging just bilang isang Diyos. But since we know that God is just, maaari tayong lumapit sa Kanya para humingi ng hustisya sa panahon na tayo ay naabuso sa mga maling ginagawa sa atin ng iba. Halimbawa, kung ang nakikita natin sa ating bayan ngayon ay sobrang katiwalian, na wala nang magiging kinabukasan ng ating mga anak at mga apo sa mga susunod na henerasyon, wala ka naman pwedeng pagsumbungan dahil yung pagsusumbungan mo kasama doon. Hindi ka pwedeng magsumbong. Wala nang katarungan yon sa tingin natin. Pero mayroon pang huli, yung katarungan ng Diyos. Sa Kanya tayo makakaasa ng hustisya dahil siya ay makatarungan. Hintay-hintayin lang natin. Ang Diyos ay on His right time, God will make it happen. Ano ang binabanggit ng Biblia tungkol sa Kanya na matatakbuhan sa oras ng pangangailangan? Ito yung sabi ng Psalm 46. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam, and the mountains quake with their surging. Ang Diyos ang ating, ang Tagalog ng refuge, tanggulan, matatakbuhan natin sa panahon na tayo ay may pangangailangan. Now let's see the third point. How will all creation and all the earth know and understand who this great God is? The third one is, God's standard must be practiced by all. Yan yung binabanggit sa verse 4, yung second sentence. What is God's standard mentioned in verse 4? Yung pula na yan, a faithful God who does no wrong. Upright and just is He. This is God's standard. He is faithful. He does no wrong, which makes Him perfect. He is upright. He is just. And these are the standards of God that people in all the earth must practice. Kailangan ganun din ang buhay nila. Maipapahayag ng tao ang kadakilaan ng Diyos kung ganito ang magiging klase ng pamumuhay niya. Kahit di siya magsalita. Pero kung ganun ang buhay niya, nakikita ng tao. Yung buhay niya, there must be God in Him. Kaya nga tayo, nilikha tayo in the image of God.
Kahit na anong klase man ng pagkakasama ng tao, meron dong kabutihang lilitaw. Pero tayo, pinag-uusapan natin, ikaw bilang isang Kristiyano, maipapahayag mo ang kadakilaan ng Diyos na yan, yung kanyang katangian, yung mga binanggit nating katangian yan, yung standard na yan, kung ito ay ipamumuhay mo bilang isang Kristiyano. Anong klaseng pamumuhay ang dapat mong ipamuhay? Yung standard na yon ng Diyos, bilang ganun siya talaga. Ganun ang buhay niya, ganun siya bilang ating Diyos. Siguro ito ang dapat na maging panawagan sa mga Kristiyano sa buong daigdig. Itawag natin ito sa kanila. Kung ipapahayag mo na Kristiyano ka o may karakter ka na tinuturuan ng salita ng Diyos, nag-aaral ka ng Biblia, pupunta ka rito sa kapilya, dumadalo ka sa mga Bible studies, pero kung ang buhay mo ay salungat doon sa standard na yon, walang maniniwala sa iyo. Kasi ang nakikita nila, salungat doon sa standard ng Diyos. Pero kung ganun ang buhay mo, yung umaayon sa standard ng Diyos, pwede pa silang maniwala na may Diyos kasi ganyan ang buhay mo. In that case, kung hindi mo na ipapahayag sa iba ang katakilaan ng Diyos na iyong sinasampalatayanan, walang sino man ang maniniwala. Ang realidad, wala ding sino man sa atin, kasama ng mga Kristiyano dyan, na makakapag-practice 100% ng faithfulness. Wala naman eh. Or hindi nagkakamali ng 100%. Wala rin. Or yung taong upright, gagawin niya 100%, wala rin. But somehow, if these are God's standard, this becomes now your pattern or model. Parang yun ang sinusundan mo bilang halimbawa. Sa larong dart, yung bilog na tinutusok mong ganon, mahirap gawin yung laro na yon kasi yung titirahin mo doon yung pinakagitna. Kung gusto mong gitna, di lumapit ka, itusok mo. Pero hindi ganon ang dart. Ang dart, nasa malayo ka talaga, may distansya yun eh. At ang goal, tirahin mo yung gitna. Pag nasa harap ka ng dart, may target nga, yung gitnang yon, yung bullseye. Yun ang dapat mong tamaan. Hindi ko nga alam kung tama pa ako eh. Tama ba yung gitna ba? O baka yung maliliit pang square. Pero alam ko yung gitna na yun. Yun ang pinaka-goal mo ang dapat tirahin. But the kind of life that we have and the standard of God that we practice, all creation and all people in all the earth will know and understand who our great God is. Kasi yun ang pattern mo eh. Yun ang sinusundan mo eh. Yung mahirap gawin, pero meron kang magagawa. Meron kang target. So, kung ganun, ang buhay ng Diyos, hindi mo kayang pamarisan dahil 100% perfect siya, at least meron kang goal, meron kang model, meron kang pattern. At dahil diyan, ang tao na titingin sa'yo na ginagawa yung God standard na yon ay magsasabi na, indeed, there is God. Dahil nakikita ko yon sa taong ito. Siguro sa atin, salungat ba tayo dun sa standard na yon? Kung pinagpipilitan natin na Kristiyano ka, pero yung buhay mo isalungat doon sa standard ng Diyos, walang maniniwala. Kahit pa napakagaling mong mag-present ng gospel sa mga tao, nagpapahayag ka ng salvation o nagpapaliwanag ka ng Biblia, pero yung buhay mo salungat doon sa standard ng Diyos, walang maniniwala sa iyo. Let me conclude sa kahuli-hulihan. Because of this majestic characteristics of God, that He was able to reveal to all people, there is no reason to say that there is no God. Hindi pa pwedeng masabi ng kahit sino na walang Diyos. Ano ang sinasabi ng Biblia sa mga taong hindi nagpapahayag na may Diyos o hindi naniniwala may Diyos? Sabi ng Psalm 14, the fool had said in his heart, there is no God. Sila yung mga mangmang. Kahit anong talino pa nila, kung itutuusin, mga scientista itong mga to eh. Pero ang description ng Biblia sa kanila, sila yung mga mangmang. Kasi sinasabi nila, walang Diyos. But for us, we praise God that He revealed this truth to us who believe. Sabi ng Psalm 150, verse 6, let everything that had breath praise the Lord. Let us summarize. Ano yung diniscuss natin ngayong umaga? How will all creation in all the earth know and understand who this great God is? Tatlo yun.
God's superiority must be proclaimed to all. Number 2, God's strength must be presented to all. And number 3, God's standard must be practiced by all. Let's pray. Lord, salamat po sa iyong mensahe na challenging para sa amin. Una-una, challenging dahil kami ang higit na nakakaalam kung sino ka, kung gaano ka kadakila. Pero hindi malalim ang aming pangunawa sa bagay na ito. In fact, hindi kami gaano nag-aambag sa daigdig para ikaw ay maipahayag sa lahat ng mga tao. Tulungan mo kami, Panginoon, bilang mga Kristiyanong anak mo na inilagay mo sa daigdig na ito. Nang lagi namin maging layunin ay papurihan ka at parangalan. Kung minsan parang nakakahiya naman sa ibang nilalang gaya ng mga hayop, puno, bundok. Sila ay gumagawa ng kani-kanilang paraan para papurihan ka. Ang mga puno ay nagpuproduce ng bunga, nagbibigay ng shade. Ang mga hayop ay gumagawa ng kanilang lahi bilang mga anak. Ang mga ibon ay umaawit sa kaparangan. Nagpapatunay na sila ay naghahatid sa iyo ng kani-kanilang paraan ng pagpupuri. Pero kami na higit na mas mataas ang antas ng pagkalikha mo. Kami ay mga human being. Mas higit namin dapat maintindihan at dapat na iambag na ikaw ay ipahayag parangalan sa pamamagitan ng aming mga labi at ng aming mga buhay. Patawarin mo kami kung hindi kami ganito kaagresibo sa aming tungkulin. Pero ang mensahe mong ito ay isang hamon para sa aming lahat, lalong-lalo na sa kongregasyong ito na inilagay mo sa aming komunidad. Hindi namin gustong parangalan ang aming denominasyon, ang aming pangalan, ang aming title. Ang gusto namin parangalan ay ang Diyos na naglagay sa amin sa daigdig. Purihin ka at pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa napakaganda mensahe po na yun. Dumako na po tayo sa ating mga announcements. So yan po, para sa ating mga birthday celebrants for the month of March 15 to 21, 2026, Rachel Castro. So yan, happy birthday po sa inyo. Then next po. At sa kanya rin po yung flower offering. So, salamat po. At yun po, ulitin ko po sa lahat po ng interesado na magbigay po ng flower offering, lumapit lamang po sa ating mga elders and deacons po. At yun po, ito po, dakilang katapatan, ating anniversary po to. Magaganap po to ng ika-29 ng Marso. Same time naman po sa ating mga morning services. So yun, inaaya ko po lahat po kayo na pumunta. At kung carry po, ito po yung recommended po na kasuotan po natin. Ayan po, Filipiniana at Filipino clothing, bale. Mga barong, and so on and so forth. Pero kung kaya lang naman po, i-recommend lang po namin. And yes, at ito po ay salo-salo, pot bless. So, yun po, kung ano po yung gusto nyo po at kaya nyo pong ibigay, ayun po, pagsasalu-saluhan po natin lahat. And next po, and ito po, from Lady Servant of Christ, ang kanilang project po, Comfort Room Renovation po. Ayun po, inaayaan po natin ang ating lahat ng mga kananayan na magbigay ng at least 10 pesos every Sunday para po mapaayos yung sa comfort room po natin. Ayun po, meron din po tayong Good Friday na gaganapin. April 3 po ito. 3 p.m. po to dito po sa church po. And meron din po tayong early Easter Sunday. April 5 din po to. 6 a.m. naman po to. Imbis na yung usual po nating 9:30 na start po. Ayun po, meron din po tayo, humingi po tayo ng donation for toddler toys para po sa ating mga chikiting na nasa loob. Para po bigyan sila ng gagawin. Habang nandun po sila. And next slide po. Ayun, meron din po tayong
Bible study po. Every first Thursday of the month. Prayer worship. Po every first Thursday of the month. And for the next Thursdays naman po ay prayer meeting po. 6 to 7 p.m. naman po siya always. Dito rin po sa church. And meron din po tayong Bible study every Tuesday kaila Cherry, Austria. 5 p.m. po naman ito nagaganap. At ayan po, meron din po tayo nagaganap na visitation. So yun po sa mga gusto pong magpa-visit, lumapit lang po sa amin ulit sa aming mga elders and deacons para madayo po namin kayo. Ayan, meron din po tayong men's fellowship. 4 to 6 p.m. naman po every first Sunday of the month. At meron din po tayong youth fellowship every third Sunday of the month. Pero since meron po tayong upcoming anniversary, wala po muna sa ngayon. And meron din naman po tayong ladies na fellowship. Every last Sunday naman po ito. 2 p.m. naman po. Ayun, wag po natin kalimutan na mag-like sa ating mga respective pages po, sa ating main page, Palmera Springs Christian Church, pati na rin po sa ating MYC page. So yun po, importante po na i-like po natin yung mga appropriate pages para makita po natin yung mga live in case na ma-miss po natin or kung makita po natin yung mga gusto nating balikan na live. So ayun po, dumako na po tayo sa ating tithes and offering. Good morning po sa ating lahat. Bago po tayo magbahagi na ating kaloob. Hayaan niyo po muna basahin ko po ang verse mula sa Kawikaan 3, verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na magtutuyuan. Tayo po nito. Ipanalangin ang ating mga kaloob. Lord God, maraming po salamat sa mga biyayang pinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Panginoon, ito pong mga handog nito ay inaalay po namin sa inyo. At ibinabalik po namin sa inyo, Lord God, ang lahat ng mga biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Naway patuloy niyo po kami magpalain sa araw-araw, bigyan ng nag-uumapaw ng mga blessing ang bawat isa po sa amin, Lord God. At ingatan niyo po kami sa araw-araw. I-bless niyo po ang aming mga work, ang aming mga pamilya, at aming mga kabuhayan, Lord God. Ito po ang aming mga dalangin, Lord God. Tinataas po ng sino. In Jesus' name. Amen.
Again, we praise God for His grace na patuloy na nararanasan natin and sa time na to, no, opportunity na binigay niya to worship Him together. And we thank the Lord also for His grace na pinadala niya si Pastor Danny and his wife na makasama natin sa pananambahan and to deliver God's message, no, reminding us how majestic our God is. No? And magandang challenge din yun sa atin na yung ating pamumuhay sa grasya ng Diyos ay maiayon natin dun sa kung gaano kadakila ang Diyos na nasusunod siya sa ating mga buhay. And of course, we thank the Lord again for His grace ating anniversary. You know, sa celebration natin sa last Sunday ng month na ito, 33rd anniversary ng faithfulness ng Diyos. And of course, we invite everyone, hopefully, na makasama ang bawat isa to celebrate yung katapatan ng Diyos sa simbahan niya dito sa Palmera. And of course, gusto natin din i-invite si Pastor Danny and si Tita Ivy na makasama. And hindi naman nakaka-pressure sa men, pero magaling si Pastor Danny sa choir, so kailangan natin galingan kung mag-represent tayo. No? And gusto ko rin i-invite din yung men. Kung may time kayo, hopefully, no, makasama namin kayo ngayong after service to practice. O marinig lang yung ating kakantahin. Sabi kasi nagpapapit na daw tayo, hindi tayo practice. So we will hopefully ma-practice natin. Very easy naman yung tune. And of course, just be reminded na after our anniversary celebration, meron tayong Good Friday service. And of course, the sunrise service yung Sunday after the anniversary. And bago po tayo magtapos sa ating pananambahan, tayo po ay tumayo at madalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you and we glorify you sa kabutihan mo sa aming buhay that you allow us to worship you as one church, as your people. And thank you, Lord, for reminding us, for continually speaking to us kung sino kayo, kung gaano kayo kadakila, and how worthy you are of our worship in our lives. And we pray na sa kabutihan mo, yung challenge na mapamuhay kung yung sa kadakilaan mo, mapamuhay namin bilang inyong mga niligtas, bilang inyong mga anak. We pray that by your grace and power through your Holy Spirit, we pray na ayon sa kalooban mo, kadakila ka namin sa aming buhay bilang inyong simbahan. And Father, we thank you for reminding us that you are the God who is the rock, who is our strength, and the place and person of refuge. And dinadakila ka namin, O Diyos, at pinagtitiwalaan, and very timely yung message ngayon, especially sa mga nangyayari sa lipunan namin, even sa buong mundo. We know and we believe that you are the God who is sovereign, and kayo ang Diyos na bato, na tanggulan at kanlungan, na pwede kami pumunta at manalangin sa inyo and magtiwala sa inyo. Kayo ang Diyos na makatarungan. Alam namin na kayo ang Diyos na pwede namin pagtiwalaan sa mga sitwasyon na ito. We pray that you will establish your justice and righteousness hindi lamang sa aming bansa, kundi sa buong mundo, Panginoong Diyos. Nawa kayo po ang patuloy na mag-comfort sa amin. Tulad nga ng sabi ni Pastor Danny, that we know and we believe that you are the God who is just and righteous. And we pray that you will also be merciful to those who are vulnerable sa mga nangyayari ngayon, Panginoong Diyos. And even sa aming lipunan, kayo po ang patuloy ng humatagpo ng kanilang mga pangangailangan. Ano man ito, Panginoong Diyos. And we also remember our brothers and sisters na maaaring may mga sakit ngayon. We pray that you will continue to give them healing sa kanilang nararamdaman sakit. And kay Isha and kay Sway, we pray for your complete healing para sa kanila. And for those people na kasama namin ngayon na maaaring may nararamdaman na sakit, Panginoon, we pray that by your grace and power, we pray for your healing sa bawat isa. And
Amen. Again, we thank you and we glorify you. Continue to bless your people and we pray na i-guide mo sila, Panginoon, sa buong week na ito. Kaya pagpatuloy na mag-guide sa kanila ng inyong wisdom, give them strength to do your will and yung kanilang gagawin, Panginoon, nawa maging fruitful ayon sa inyong kagandahan. Thank you, Father. Glorify and honor you. And this is our prayer in Jesus' name. Amen. Sa aking mga kapatid sa Panginoon, sa simbahan ng Diyos, let's receive the blessing from the Lord. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.